Yeah, alright, go. Okay, so we're gonna start. So sasabihin ko lang yung intro. And pag sinabi ko yung pangalan mo, and that's when you're going to say hi. Huy, mag-hi ka din Bigay ko na lang sa'yo yung mic, tapos magsalita ka na lang. Sige, alright. Today we have a Comelec member from grade 12. Please all welcome Aaron De La Cruz. Hi, Aaron. Hi, guys. Hi. We have Aaron in the house. Nakaka-excite. Comelec. Yeah, I never knew anything sa Comelec, kaya Really? yeah, I wanted to know you. I wanted to know like anong ginawa mo and how's your life naman din in general. Kaya I wanted to interview yun na rin nung time na yun. Kasi nakita ko yung Comelec members nung na-post siya sa senior high. Kaya parang ano kaya ginagawa dito? So I got really curious. Kaya I wanted to interview you. And it's also part of MECB na rin. Kaya you're like the quote-unquote bonus episode. And we have behind the camera, we have Jan. I'll give the mic kasi ayaw niyang mag-hi. Hello guys, I am Jan. Hi, Jan. But before so I just want to say thank you, Aaron. I wanted to join in. Ako, gusto ko talaga mag-join. Talaga? You wanted kasi to? Actually, nagsimula yan nung pinapapanood niya sa akin yung mga interviews. Tapos parang more of them get published Mga sa kilala YouTube. mo. Oo. Nakita ko, ang interesting naman panoorin nito. Kahit na yung sobrang tagal niya, like yung iba di ba umabot 30 minutes. 40 minutes. Yeah. Usually, pinapakinggan ko siya audio lang habang naglalaro. Sa Spotify. Sa YouTube. Spotify din meron. Sa Spotify meron Yeah. din. Pero sa YouTube kasi nanonood ako para kahit naka-alt tab ako. Ay, grabe. Ganun. Natatouch So, tuloy ako. bale na-intrigue din talaga ako. Pero at some point, naisip ko, what if magpa-interview kaya din ako? Kasi yun nga, since nabanggit mo nga na MECB yung mga inuuna mong Oo. interviews, naisip ko, why not kaya ako mag-ask din? Oo Kasi, as you know na, Comelec nga. Comelec is part Yeah. of the MECB. Basically, kami kasi yung, sabihin natin, auxiliary team ng MECB. Okay. Basically, kami, yung MECB kasi, they are composed of, yun nga, yung mga executives, pati yung mga strand representatives. Bago yun, meron munang, kasi bago ma-form yung MECB, nandun muna yung kami. So, basically, bago pa magkaroon ng leadership training, which led to the party formation, okay. buo na kaming Comelec. Via si Ma'am Tina. Ma'am Ay, oo. Saman. Naalala ko Siya yung nag-head ng buong MECB, therefore, under rin kami sa kanya. Okay. Ang nangyari kasi doon, two of my friends, si Joshua, pati si Elijah, si Gagarin, yung sa MHI, Yeah, you're supposed to join Yeah. in. yung dapat kasama, kaso busy. It's okay. Silang dalawa yung dalawang grade 11 na Comelec from last year. Okay. So, nung nag-move up na kami to grade 12, kailangan na nila nung one new member plus dalawang grade 11. Yung dalawang grade 11, mayroon na silang nakuha. Pero, nagde-debate pa sila kung sino yung pwedeng kunin na isa pang member. Na overhear ko sila neto na nag-uusap sila nung very early on sa first quarter. Oo. Tapos naisip ko, uy, what if ako na lang yung sumali sa inyo para tayong tatlo na lang din. Ay, oo. Kasi, matagal na kaming friends, like grade 1 pa lang best friends na kaming tatlo. So like tagal na pala. naisip ko, what if ako na lang yung sumali para tayong tatlo na lang din yung magkakasama. It will be fun naman. Yun yung True naisip there. ko. Totoo. And of course, it was fun naman, pero yun nga, hindi naman sa sobrang hirap, pero the bulk of our work kasi, situated siya sa first quarter talaga. Kasi before pa lang mag-leadership training, kasi di ba, alam mo naman yung leadership training Oo, namin, di ba? grabe. Oo. Nung first quarter kasi yun talaga nagaganap after directly elect nung class officers. Yeah. Tapos, of course, required pumunta dun yung mga class officers, pati yung mga non-class officers na willing tumakbo for MECB. Tapos nandun na kami. Supposedly, dapat may party formation na after ng leadership training. Nakalimutan ko yung exactly yung nangyari, pero alam ko na delay siya. So, the following day siya nangyari. Pero at the time, nag-meeting na kami after nung leadership training, kaming Comelec, kaming 5. Kasi, may binigay na agad sa amin na task si Ma'am Saman. Yung buong election primer, yung buong MECB primer, kailangan namin siyang gawing slideshow presentation. At the time, naka-PDF siya. Tapos kailangan na namin siya by tomorrow morning. Parang So parang, at the time, yung dalawa naming Comelec members, which is si Suarez, pati si Patch. Kailangan. Pares silang on retreat. So wala sila. BFT. So yung pinakaunang trabaho namin, 3 lang kaming gumagawa. Umabot kami noong madaling araw para lang malipat yung buong primer into slides kasi Grabe. kailangan pa namin yun ayusin. Pati kinabukasan, nag-perform din kami. So yun yung pinakaunang task namin. I mean, madali siya, sobrang tagal lang gawin. Yeah. Yun nga, like I said, very bulk ng trabaho ng MECB is sa simula lang hanggang, I would say yung
meeting the Avance. Ay, oo. Hanggang dun lang. After nun, ano na lang talaga kami. After nung After nag-switch nang sila. makaupo yung MSCB sa positions nila, on-call na lang kami. Ah, So, hindi na necessarily kami required na, ay, may trabaho kaming ganyan. Mostly, ano na lang, optional na lang. So basically, doon na nag-end kayo. Doon na kayo nag-end ng career nyo after ng meeting the Avance. Wala na kayong ginawa after nun. Hindi naman sa wala kaming ginawa. Ano siya? Comelec pa rin kami hanggang ngayon. Hanggang ngayon pa rin? Hanggang ngayon. Okay. Buong year ang Comelec. Sadyang ano lang siya. Hindi lang kami in demand after ng meeting the Avance. Yes. So like, if may kailangan na extra manpower yung yung MSCB kunwari, yun, doon kami papasok. Gets. Pero Okay. like, yung may sarili kaming trabaho, wala na masyadong ganun. So, kunwari, ako, I'd like to help the MSCB nga. Kahit na hindi ako tumakbo, Comelec naman ako, tumutulong ako sa kanila. Yeah. So, in that way, parang, yun nga, service pa rin siya. So, yun, hindi na kami sobrang bigat nung gawain. On-call na lang kami, I see. if ever. I understand you there. I love how kung ano yung mga ginawa niyo nung una, tas all the stories of ano talaga ginawa niyo nung Comelec. It's really interesting kasi ayun nga, wala akong alam. And hearing the stories medyo... Nakakapanibago ba? Oo. Parang, kasi usually, pag MSCB, alam ko, okay, campaign training, Campaigning, strands, roles, things like that. Pero yung sa inyo, parang, parang wala akong naiintindihan, pero like, may naiintindihan din May ako naiintindihan ano ginagawa niyo. Oo. Kasi sobrang different talaga eh. Pero like, ano ba yung ginagawa niyo talaga, in general dun? Like, majority, ano ginagawa niyo dun? So, una sa lahat, ang Comelec kasi is Commission on Elections. So, basically, kami yung nagmamanage ng party formation, ng elections. Yung buong campaigning, kami nagmamanage bago pa magkaroon ng MSCB proper. Yes. So like, yun nga, for example, yung simula nung leadership training, after nun, party formation, kami namuno nun. Like kami nagsagawa ng mga PowerPoint, yung mga presentations, mga meetings, kami nag-head okay. nun para sa kanila. So, tas like, kunwari, for campaigning, di ba nakikita mo nun, for example, Tinig, meron silang mga posters. Ay, oo. Lahat ng mga pubmats nila, dadaan muna sa amin for Approve clearance nyo. bago namin i-allow sila na Ay, oo. i-put out sa public. Yun yung narinig. For example, yung video ng Tinig, Oo. yun, may pinabago lang kami doon bago namin i-allow na ma-publicize. So, yung mga ganun, very strict yung Comelec kasi of course for public viewing nga siya. Oo, Kailangan madami lahat tao. according siya sa rules and regulations. Pasok siya, wala siyang vulgar ganun or anything like that. So, yung mga ganun, kailangan namin yun very strict naming uupuan yung mga trabaho namin. Yeah. Kasi one wrong mishap, not only maapektuhan yung image ng Comelec, maapektuhan din yung image ng MSCB. Oo, mga... So, kunwari, hinayaan namin silang ganyan na hindi sila aware, damay-damay yun. baka walang Mm. mag-elect sa kanila or something like that. Ganun. Isang team lang. Kaya, at saka, of course, ang Comelec, since, yun nga, hindi nga kami yung mismong MSCB na council, dapat neutral lang kami sa lahat. Yes. So, wala kaming pinapanigan na, na team. So, bawal kami magtinig, bawal din kami magtugma. Okay. So, for example, nakita mo yung nag-DP Blast yung tinig pati tugma. Hindi kayo Bawal pwede kami magpalit. magpalit kasi Kasi- bawal kami magpakita ng support at bawal namin din suportahan talaga yung any So, of the so hindi party. kayo nag-elections? Kaming lima lang yung hindi bumoto sa mga students. Nagtali lang kayo? Bukod sa mga umabsent na, Okay. kami lang yung lima na present na students na bawal bumoto. Kasi kami yung nagtatali ng votes. Tas, Okay. actually, may kwento din ako nung voting. Oo. Kasi, first quarter, uso pa yung mga nagpapalitan ng strands. Oo. Tapos, of course, kung ano lang yung strand mo, yun lang yung pwede mong iboto na strand representative. Oo. Ang problema namin nun, binigyan kami ng listahan, I think outdated yung listahan na merong kung ano yung strand ng student. Oo. Hindi siya nagma-match up sa attendance, pati yung sa number of strand students dun sa section na yun. Yeah. So, takbo kami ng takbo nung umagang yun. Ay. Sa buong building Oo. para lang ma-confirm ano po yung strand nito. Ma'am, nagpalit po ba siya ng strand? Oo. Kasi kunwari, eto, 40 yung students sa isang class. Oo. 20 of them are STEM, 20 of them are Humes. Kunwari lang Kaso, yung na-receive namin, 21 yung bumoto sa Humes, tas 19 yung bumoto sa STEM. Kailangan namin yun i-confirm kung talaga bang may lumipat na isa from strands. Mahirap na. Oo. So, dun kami medyo na-hassle nung umagang yun. Parang Oo. legit na kailangan namin tumakbo kasi may hinahabol kaming deadline para i-pump out ngayong results. So,
yun yung kailangan din naming i-manage nun. Buong umaga nasa library lang kami. Sa amin dumadaan day yung... ng elections? Wala na ako nun kaya di ko alam eh. Sa amin dumadaan yung mga tallies. Kami din yung gumawa nung ng Google Forms, yung gano'n. Grabe, namin So ginagawa. basically kami nag-asikaso nung tally. Tapos nung nung results out na, nagpa-meeting nga, same day to Doon din kami nagpa-meeting sa library. Tapos doon din namin pinakita yung results para Sa kanilang lahat. transparency. Ay. Pero like, paano niyo in-announce na parang, for example, nanalo si ganito, paano niyo in-announce ng maayos? Very tedious process siya kasi hindi namin flat out agad in-announce kung sino yung panalo. Iisa-isahin namin yun per section. So kunwari, nagsimula tayo. Ano ba yung unang section niyo lagi sa grade 11? BJR ba? BCM. BCM. BCM, BR. If correct wag niyo ako anuhin. BCM, BR, BFD, BRU, BGR, BSM. Parang ganun. Kabisado kami kasi dati tatlo lang eh. Ay, oo. BGR, BFD, BR. Kaya Oo. madaling kabisaduhin. Yes. Pero kasi for example, BCM lagi nauuna, di ba? Sabihin natin, BCM. For president, we have blank votes for blank, then blank votes for blank. Yung votes yung... Totaling to a blank number of students. Kasi kailangan yung votes ng isang party, pati yung kabila, kailangan equal sila dun sa total number of students sa isang section. Gets, naiintindihan ko. So, ganun siya. Tapos, yun, tuloy-tuloy lang yun hanggang sa yung matapos na lahat ng section sa grade 11, move on sa grade 12, tapos yun, a-announce namin. Okay. So parang you have to guess kung ilan talaga. Like, kasi naman sa task. Hindi namin binibigay agad yung results sa members na nag-run. Yeah, Kasi naiintindihan ko yun. suspense na rin. Tapos after nun, magbibigay kami official memo para i-announce nga sa PA. I understand. Pero madali na yun. Yeah. After naman nun, tapos na yung karamihan ng trabaho na. Yeah, naiintindihan ko yun. Pagka may kailangan na lang si Ma'am Saman, doon na lang siya malapit sa amin. For example, mga events. Kasi, if nakita mo, nag-MC ako, di ba? Like, yung personals day Ay, ako oo, yung nandun ka nag-MC. sa vlog eh. Dapat, ako yun, pati si Eli. Kaso si Eli kasi MHI na, so ayaw pala. namin na mabigatan siya masyado. So kumuha na lang ako ng isa pa na si Gab. Gab. Ayun, Gabi. Si Oh. Gab. I get you there. Pero actually, ang ganda ng mga stories about the Comelec. Naiintindihan ko na finally about what it does. Pero since you did experience a lot of things nung Comelec, what was the easiest and hardest to do? Siguro simulan ko muna sa hardest kasi Go lang. yung pinaka-hardest para sa akin hindi siya yung Meeting the Avance kasi Meeting the Avance was quite fun for me. Oo. Pero yung hardest para sa akin, Oo. definitely yung pinakamadali siyang task pero doon ako nahirapan. Yung pinakauna namin ginawa yung sa primer, yung kinuwento ko kanina. Ay, oo. Kasi after nung leadership training namin, sobrang medyo paggabi na ako nung nakauwi, like 5:30 na ako nakauwi nun. So halos no time, tapos ang dami pa namin aasikasuhin nun sa paggawa nga nung PowerPoint, tapos tatlo lang kami. At that time, hindi talaga ako sanay sa Comelec kasi first time ko yun. Tapos yun yung first job ko talaga as Comelec member. So doon ako nahirapan kasi yun yung parang adjustment period ko. Oo. Pero siguro yung pinaka-easiest ko naman, I think marami din nahirapan dito. Memorable din siya para sa iba. Yung Meeting the Avance. Kasi madaming may favorite na sa tinig. Yun marami may favorite sa yun yung best moments daw na. Sa akin. Favorite ko yung Meeting the Avance. Kasi ang saya nung preparation niya para sa amin. Paano ba? Siya? Kasi kailangan namin i-layout yung program flow, like yung okay. positioning ng mga members, yung mga tanong nila kasi kasuin namin. Kasama rin si Jan actually nun sa preparation. Siya yung gumawa ng mga slides sa yung question and answer portion. Ay, kaya yung, pala di ba ganda. nagde-debate sila? Oo. Sila yung gumawa nun nung Ganda pala. presentation na yun. Kasi very short-lived lang talaga ang bulk ng work ng Comelec. Yeah. Like, parang within the span of 1 month, yung pinaka-trabaho ng Comelec. Sa totoo lang. Kasi first quarter lang talaga siya eh. Oo. First quarter pala, ang dami nang ginawa agad, no? Stress Pero agad. ito, magiging honest ako. Nag-Comelec din ako, hindi lang dahil sa gusto ko makasama sila Eli, para matakasan ko rin si Ma'am Saman. Ay? Kasi, pinurpursue niya talaga ako last year pa na tumakbo ako for MSCB. Kaya pala, oo. Ayoko. Yeah. Sabi ko, ayoko mag-MSCV, pero gusto ko pa rin tumulong sa council. Ano kaya pwede kong gawin doon? Kung nalaman ko na kulang sila ng Comelec, sige, yun na lang. Sige, I understand. Kasi, eto, last year talaga pinag-isipan ko na with Gabi, what if tumakbo din kaya ako kasama sila sa MSCB? Ay, may pinaka-ayoko ako pagkatatakbo. Ito yung isa sa biggest reasons kung bakit hindi ako tumakbo for MSCB. What? Yung Meeting the Avance. Ayoko Ayoko mag-debate.
Ay, akala ko may stage Ay- fright ka. Hindi, wala akong stage fright. Kung may stage fright ako, hindi ako nag-MC. Ay, sa bagay. Ayoko lang talaga mag-debate. Yun yung isa sa Kasi pinaka-main, nakakapanik. yun yung Oo, isa sa nakakapanik. pinaka-main driving factors ko. Okay, magaling ako magsalita, pero hindi ako magaling makipaglaban. Ay, gets kayo, no? Kaya ayoko nung mga debate. Oo. Yun yung driving force sa akin kung bakit sinabi ko, ay, kukomilik na lang ako. At Mas least sa mabilis Comelec, na more on naisip. behind the scenes sila. Oo. Tapos if ever nga may speaker, sige ako na lang kasi I scripted understand. naman yun. Oo. Ayoko talaga mag-debate. Yeah. Tsaka napansin ko naman, maayos naman yung MSCB natin. Kaya, yun, it all worked out in the end And naman. yeah, maganda yung outcome. So that's really awesome to hear. Pero yeah, I understand why that's what your easiest and hardest to do in the Comelec. Pero if ever man, like, kasi you're gonna be college next year, Huwag mo ipa-remind. ay, Ayoko ba? you're going to be in a new school Yun, next yun, year. yun, Ayun yun. na lang. New school next year. Sa tingin mo ba, if ever man yung new school mo may Comelec, would you be joining again? Or anything in general? Kasi may idea na ako kung paano yung new school ko tumatakbo. Kasi yung sister ko, nandoon siya. Okay lang naman sabihin ko kung saan ako School? Basically kasi, dapat mag-engineering ako ng grade 11. Ah. Yun talaga yung gusto ko. Kaso napansin ko na maybe this is not for me. STEM ka, di ba? Yes, tama ako. Anong? So, now, grade 12, napag-isipan ko, medicine na lang ako. med. So, still in line pa rin siya. Bakit ka umiiling? Oy! Ayoko Sayang mag-engineering. engineering. I don't like pre-calculus. Oh, wow. O yan, so, bala ko na nga lang mag-medicine. Tapos pero nag-entrance exam pa rin ako sa UP, sa Ateneo, UST. Di lang ako nag-entrance exam sa Lasal. Tapos nag-apply na ako sa UARM. UARM yung, UARM yung aim ko ng school ngayon. Nag-exam lang talaga ako doon for the sake na experience. Kasi, ano ba sa inyo yung pinakauna yung entrance exam this school year? Kaka-announce lang sa amin, UP. Ay, hindi pa kayo nag-entrance exam? Applications open sa 15. Ang tagal naman, kasi kami dati, Tapos August yung parang entrance exam. third quarter ata namin yung entrance exam namin sa UP. Talaga, kasi kami, ang in-announce kasi sa amin was 15 online applications. Sa August 2024 pa yung exam. Ang tagal. Oo. So basically parang mag-next school year pa kayo yung entrance Parang exam. ganun. Tagal kami kasi grade 11 kami. Nagulat nga yung iba kasi grade 11 pa lang na may entrance exam na yung UP. Nagulat din kami. So yun, UP testing waters ng Ateneo, more on medicine kinuha ko doon. I UST engineering, tas yun nga UARM. Yeah. Mag-UARM ako. Tas Yes. ang alam ko kasi UARM more on more on sports ata siya rather than yung extracurricular programs like fair yung ganun. More on sports sila. Okay. So, ewan ko, depende. Titingnan ko kasi kung ano pa yung available activities na pwede kong salin. Kunwari, Yeah. council ng sports, ganun. Pwede naman siguro. Kasi Let's see. active naman ako sa ganyan. Pero yun nga, college nga siya. Ibang-iba ang ang experience. senior high sa college. Kasi Yeah. sabihin natin na kahit ang senior high school dapat college na, di ba? Mm-mm. Kung walang K-12. Yeah. Iba pa rin yung environment ng high school kaysa sa college. Oo. So, hindi mo talaga pwedeng sabihin na kampante ako mag-college kasi kinaya ko yung senior high school. Oo. Ibang-iba pa rin yung environment ng college. True, oo. Expect the unexpected na lang siguro. Yeah, pero I hope whatever you do, magagawa mo yan sa college. Kailangan. Yeah, for sure. Pero yeah, that's awesome to hear. Pero I have the last question for you sa Comelec and we'll move on to some of your school life. Pero when you were joining the Comelec, what were your expectations na ibang, like yung iba natupad, tapos yung iba parang reality, parang gets mo? Yung expectations, actually very low lang yung expectations ko. Napakababaw kong tao. Sumali lang ako kasi nandun yung mga kaibigan ko talaga. Bukod yung sa fact na gusto kong takasan si Ma'am Tina, sorry. Napakababaw lang ng kaligayahan ko talaga. Gusto ko lang sumali kasi nandun yung mga kaibigan ko. So wala ka talagang naisip na, feeling ko ganito mangyayari. Alam ko na magiging mabigat siya to a degree. Oo. Pero I did not mind the fact na magiging mabigat na siya sa amin kasi alam ko naman na babawas yung bigat na yun kasi mas madaling magawa yung mga trabaho namin kasi yung mga kasama ko, pinagkakatiwalaan ko. Gets. So, like, alam mo yung, kunwari, sa group work, saan mo mas pipiliin? Sa grupo na di mo kakilala yung mga members or sa grupo na puro best friends kayo? Yeah. Di ba puro best friends kayo? Kasi mas pinagkakatiwalaan mo nga sila. So, I really had no trouble deciding kung magko-Comelec ako kasi yun nga, two of my very best friends talaga, nandoon. Oo. Like for example, si Josh, family friend na yan.
si Eli, siya yung pinakauna kong kaibigan sa Maris since prep. Oo. So like, no hesitation ako nung sumali ako sa kanila. Kasi yun nga, gusto ko din tumunod sa council. Pero at the same time, sakto yung opportunity. Kasama ko rin yung mga kaibigan ko. Yeah, naiintindihan ko yun. So, I understand what you're So wala naman ako masyadong expectations per se. Like yung specific expectations. Yeah. Wala naman kasi nakita ko kung paano gumalaw yung yung Comelec from last year ng grade 11 ako. Kasi yun nga, si Josh nga, yung kaklase ko rin siya last year. Nakita ko kung paano gumalaw yung Comelec. Like, puro speaking sila. Like, kunwari sa campaigning. Wait lang, cut. Didigay ako. Go lang. Okay, go. Kakat ka yun. Okay. So, yung sa campaigning, di ba yung room to room? Yan, kami muna yung nag-i-introduction dyan. Kami yun, kami nila Josh, kami nag-i-introduce. Kunwari, please welcome the Tinig Party, ganyan. Kami mag-i-introduce nun bago sila. Hindi ko nakalala. Kami yun. Kami nila Patch. Okay. Nagpapalitan kami nun ng team. So, kunwari, day 1, merong set na mag-room to room. Ako sa tugma, yung dalawa sa Tinig, tapos si Eli mag-supervise siya. Hindi ko na maalala yan. Basta yun sa room to room, kami lagi kami yung unang pumapasok, kami nag-i-introduce. Gets. Kasi, of course, kailangan muna namin ipaalam sa teacher na nandun na, ayun nga po, pwede na po ba mag-room to room yung blank party. I forgot about that, pero yeah. Matagal na kasi yung first quarter din, and it's already fourth quarter. Diba? Tapos late ako nag-interview. Ang dami kasi nangyari sa buhay ko. Better late than never. True there. Kaya this is like the bonus episode. Tapos yung iba, hindi na MSCB related. So yeah, that's awesome to hear about your Comelec stories. Pero yeah, I'm very happy to know about your Comelec life and what happened there. So now we're gonna move on to talk about your grade 12 life. And I want to ask, kamusta grade 12? Grade 12. Napaka mixed feelings niya. Napapanood ko na yung mga ibang interview na sinasabi nila na magaan, pero yung iba nagsabi mabigat. Pero yung mixed. Yung kasi, yung ACADS namin mismo, siya, like, I would say mas magaan siya kaysa sa grade 11. Pero dahil sa dami ng activities namin, dun siya bumibigat. PTs. Yung sa iba't iba naming activities, dun siya bumibigat talaga. Pero yung mismo like on book, I guess, okay naman din siya. Yeah. Kasi siguro last year, kaya maraming nahirapan sa amin sa grade 11 kasi adjustment period din namin yun eh. Ay, kasi bukod sa, kasi nung grade 10 kami, when you were grade 9, di ba full online? Oo. So grade 10, graduate kami on-site, pero yung buong school year namin online. Oh. So bukod sa una kaming nag-on-site ulit after 2 years. After 2 years, nag-on-site kami. Senior high na din kami. So bali hindi namin na fully grasp yung kahirapan ng grade 10 kasi nga nag-online kami. Biglaan kami nag-jump to grade 11, which is senior high school. Tapos on-site pa. So marami sa amin, including me, nahirapan ako nun sa adjustment period na parang bakit biglaan kami tinatambakan ng gawain. Tapos yung mga yung introduction din ng hybrid, which is yung may papasa kami on-site, tapos at the same time may papasa din kami online. Yeah. Medyo nahirapan akong i-manage yun. Kasi, ayun nga, new environment siya para sa amin. Kasi sanay kami dati na pagka on-site. Kasi nung grade 7-8 kami, bago mag-pandemic, lahat naman tayo, di ba? Yeah. Walang Google Classroom, lahat tayo, pasa-pasa, report natin, lahat person, on-site. Puro Manila paper, cartolina, ganun. Na kami sila gamitin yun. Tapos pagkadating sa grade 9 and grade 10, biglaan, Canva, PowerPoint, Google Slides, Google Docs, ChatGPT. Tapos pagkadating sa sa grade 11, parang mix of both. So parang nakaka-overwhelm siya nung simula. Pero gradually naman, nagiging naman din. I would say gumagaan siya kasi nasasanay na rin. Yeah, pero ako nahirapan ako kasi ang pangit ng strand subjects namin ng grade 11. Ang like hirap what? ng pre-cal. I really Oo hate nga pala. pre-calculus. STEM Chem. Okay pero naman yung ano STEM ba Chem. subjects niyo nung grade 12? Grade 12? Ng strand ng grade 12. Nakaka-excite to para sa mga incoming STEM ng grade 12. Physics, pati biology. Oh my God! Tapos tama ata, kung tama yung natatandaan ko, meron kaming isang quarter na yung exam namin magkasabay sa isang araw, bio pati physics. Oh my God. Parang siya, alam mo yung schedule natin pagka may exam na dalawa lang sa isang araw, di ba wala yung break? Kasi pagkatatlo yung schedule natin sa isang araw, exam, 10 minutes, exam, tapos health break, tapos siya mag-e-exam ulit ng pangatlo. Yung sa amin at the time, dalawa lang siya. So bale, bio, 10 minutes, physics agad. Tapos saka lang kami makakauwi. Parang yun yung pinaka-final boss namin. Grabe yun. Kaya,
Marami sa amin bumagsak. Good luck sa, grade 12 upcoming. Alam niyo na yan, Hindi, guys. pero guys, kaya niyo yan. Kaya niyo yan. Nakaya niyo nga yung, buong STEM eh. Kahit pagod na tayo. Pero that's nice to hear naman, for your grade 12 life na, patapos naman na rin and Patapos na nga rin. and you're enjoying na rin. Pero since I have the last question for you, sabi yan, ang bilis natin. Pero, I wanna ask you, since you're gonna be moving to a new school next year, and you did share what you have planned before college, I wanna ask, ano sa tingin mo yung future mo pag nag-college ka na? Actually, pinag-iisipan ko na yun ng medyo matagal-tagal eh. Kasi una sa lahat, di ako sure kung meron akong makakasama dun sa UERM. Kasi Oo. malayo yun eh. Sa Sa QC pa siya, border ng Manila. Oh my Sa God. may Meza, yung Oo. QC. Ay, yung UERM. Although meron akong a potential na makakasama doon sa UERM, hindi rin ako sure. Oo. So, bali pagka, ayun nga, papasok ako sa new environment na wala akong kilala kahit sino Yeah. man. Napaka-big adjustment niya kasi medicine din yun eh. Parang, dati na nagsimula ako sa Maris, napaka-antisocial ko. Talaga ba? Like, napaka-introverted. Kailan ka ba ko. lumipat? Ay, how long ka na ba sa Maris? Ever since yung pinakamababang level, prep pa lang ako, nandito Oh my na ako God. sa Maris. So, bale, this is my 13th year sa Maris. Ah, ang tagal Kasi mo na. Prep, tas grade 1 hanggang grade 12. So, 13 ko na to. Gets. So, like, nung simula pa lang, parang bilang lang sa isang kamay yung yung friends ko nun, less than even. Yung isa na dun si Eli. Kasi sobrang antisocial ko nun. Ako yung tipong bata na pagkatas ng school, gusto ko agad diretso uwi. Ay, gets ko yan. Ganun ako. Actually, nadala ko yun hanggang high school. Nagbago lang, mas naging social lang ako grade 11. Ah, senior. Kasi talaga dati, focus talaga ako sa studies ko. Alam mo yun, kunwari pagka naglalaro ka ng MMORPG, ma-max out mo yung stats mo, di ba? Oo. May pagpipili ka doon, health, defense, yung ganun. Parang sa akin, wala akong nilagay na point sa social life ko. Lahat sa ACADS. So doon ako nag-focus talaga. Although decent naman din yung grades ko noon, napakahirap akong converse with new people. Oo. So nahihirapan talaga ako mag-adjust nun. Pero yun nga, nung nag-grade 11 ako, nakita ko, mga old friends ko naman to. Oh, Tas, extrovert. kasi di ba nasabi ko nga last year, 3 sections lang kami. Oo. DJR, DFD, DER, Oo. BR. Ang nangyari kasi nun, hinati kami lahat into 2. Oo, ganito sa akin. So, 6 pa rin kami. Pero per room, 20 to 21 lang kami nun per room. So, napaka-konti namin. Oh. So, para sa akin, parang grade 11 yung stepping stone ko para maging very social ulit ako. Like, more than I have ever been. Kasi, yun nga, puro friends ko ngayon sila. Tapos, dito ako nagulat. Tumakbo ako nun for class officer. Oh, class kasi officer. tatakbo din yung mga kaibigan ko. Sabi ko, why not? Ni-expect ko nun na si Josh yung magiging president. Pero nanalo ako based sa votes by 2. So nagulat ako, sinabi ko, kakayanin ko ba to? Kasi never pa ako nung naging class president. Yeah. Lagi lang ako, pinakamataas ko ata nun, vice. Ay, ako din, abot ako rin yun. Pinakamataas ko lagi is vice. Tapos nagulat ako na, kakayanin ko ba to? Oo. Sinabi ko, sige, I'll give it a try naman. Kasi puro kaibigan ko rin naman yung Ay, mga nakaya mo kasama ba? ko. Kinaya ko That's naman. nice. Kaya nga, ngayon, yung mga kaklase ko last year, sila pa rin yung kaklase ko ngayon. So, bali, may ni-repeat lang ulit yung cycle. Kami lang ulit yung officers. Sa bagay. Kasi natuto na rin ako doon. Of course, pagka president ka, aasahan ka lagi ng teacher. Kunwari, may kailangan ganyan. Mm-mm. O kaya yung klase mo may kailangan. Yeah. Lagi sila magtuturn sa'yo. So, doon pa lang, in-embrace ko na yung trabaho na yun. Kasi, iisip ko rin, in the long run, makakatulong yun sa akin kasi of the skills that I will learn and gain. For example, yung conversing skills ko. Pagka gusto namin magpaalam kay Ma'am Cha, na magsistay kami sa school kasi may practice kami sa classroom, kailangan magpaalam kay Ma'am Cha. Sabihin nila, Aaron, ikaw na kumuusap kay Ma'am Cha. Sabi ko, sige, kakapalan ko mukha ko, ako nakakausap. Gradually, nasanay na ako kumausap ng mga teachers kasi it's part of school naman din. So, ayun, nagtatransmit din yung skills mo na nakakuha from the past to the present. Yeah. So, kailangan mo lang siyang i-polish. Tapos I think na over time, may improve ko lang siya na may improve. Tapos, magagamit ko rin siya sa college and maybe even sa jobs. True there. So, yun, okay naman. Steady going naman din. That's nice. Gusto ko kasi talaga. Ano ba yung course na kukunin mo sa Course na kunin ko, hindi siya masyadong kilala pero
prosthetics orthotics. Wow! So, That's bale, nice. prostheticist or orthopedic. Oh! Buto. So, parang puro plastic. O kaya, not necessarily Prosthetics, surgery. kasi alam ko yun. Prosthetics. So, kunwari, naputulan ka nung paa. Sa bagay. Aray! Gagawin kita nung paa. Okay. Ganun. Naiintindihan ko yun. So parang ganun. Gagawin ko yung paa mo, size 8 sa kanan, size 10 sa kaliwa. Okay, sige. Papahirapan ko. Pero Alright. yun yung ano. Tapos orthopedist yun nga, buto. So, kunwari, na-fracture yung bone mo, kami mag-aano nun. Alright. Pero I think, Nice. ano siya, 4 years ata siya of pre-med. Pre-med pa yun, Pre-med, tas meron pang ilang years. I Med understand. proper. Bale, pagka medicine kasi, meron yung pre-med. Tapos after mo matapos yung pre-med mo, dun ka lang mag-med proper. So, pagka nakagraduate ka nung pre-med mo, dun ka lang pwede mag-move on sa med proper. Gets ko yun actually. Pero yeah, that's actually nice to hear of Mm. what do you think your college life is. Kasi dati talaga natatakot ako na parang sobrang indecisive ko. Oo. Kung gusto ko pa ba ipagpatuloy yung engineering ko. Kasi sinabi ko lang naman dati na gusto ko mag-engineering kasi parang I was left with no options. Parang at the time hindi ko pa naisip na what if mag-medicine kaya ako? Kasi naisip ko, medicine na yung dalawa kong ate. Nag-medicine yung mother ko, tapos nag-medicine yung dalawa kong ate. Tatay ko engineer. Sinabi ko, what if gayahin ko si tatay? Mag-engineer ako. Pero ano ba talaga yung ginusto mo talaga? Engineering or med? Napaka-indecisive ko, so di ko So hindi mo masasabi. talaga alam? Pero naiintindihan ko yan. hindi, nung bata pa nga ako, hindi yun actually out of the question yung engineering pati medicine. Kasi ang Yeah. gusto ko talaga maging nung bata ako, pilot. I see. Pero as time went on, medyo nag-collapse na yung dream ko na yun. Parang hindi ko na siya nakahiligan. Hindi ko na siya gustong i-pursue. Yeah. So, actually, nung sinasabi ko nga na magpipiloto ako, gusto agad ako ipasok ng tatay ko sa PMA. So, bali military, mag-military ako. Oo. Magiging piloto ako for the military. Yeah. Kasi yun nga, umayaw din ako. Eventually, nagland ako sa engineering. Pero dahil medyo naging indecisive nga ako doon, medyo nag-waver ako. Nagpapanik na ako kasi, yun nga, mag-grade 12 na ako pero hindi ko pa rin alam kung set ba talaga ako sa engineering. Ate ko, kinausap niya ako. Nakwento niya sa akin yung mga friends niya nga daw, may kinuwang course which is yung PO, yung prosthetics orthotics. Tapos nakwento nga nila sa akin, parang ako, wow, parang na-fascinate ako. Yeah. So, bale, I did, some research, konti lang naman. Tapos parang isip ko, what if mag-switch na lang ako to medicine? So, yun na agad yung iniisip ko. Pero nung una, natatakot naman ako sabihin sa parents ko kasi sinasabi ko na gusto ko mag-engineering. Tapos bigla na ako mag-switch to medicine. Ano naman kayong isipin nung tatay ko? Kasi sabi ko sa tatay ko, gusto ko mag-engineering. Yeah. Tapos mo naman naisip niya, ay wow, tutulad siya sa akin. Pero bigla na ako mag-swap to medicine. Parang, ba't kinampihan mo si nanay? Parang gano'n. Pero hindi naman pala. Very supportive sila sa akin. Kung That's saan ko nice. naman daw gusto, support sila. So final decision mo na yun? Most likely, final decision ko na yung mag-medicine. Yeah, hopefully your future. Actually, meron na nga kaming, submitted na yung application ko sa UERM. Magsiset na ako ng schedule ko for interview. Sige. Hindi. Sa UERM, hindi siya yung tulad nung entrance exam nung iba na on paper test agad. Sa amin, dun sa amin, wow. Wow, UERM Sa na agad. amin. Sa amin. Ayun, Red Cross, UERM to. Sa bagay. Galing sa ate ko. Kaya ko pa tinititigan. To, Red Cross, kasi yun nga, med school na sila. Okay. Red Cross, marami silang collab sa Red Cross. Tapos nagpabili ako ng lanyard sa kanila kasi ito yung ginagamit. So parang you're manifesting. Manifesting na agad. Love Yung it. jacket ko rin sa bahay, Red Cross din yun. Love it. So, bale, dun kasi sa UERM, kailangan mo munang pumasa sa interview nila, like one-on-one interview, bago ka maging eligible for entrance exam. Yeah. So, bale, pagka pumasa ka lang dun sa set interview nila, dun ka lang pwede mag-entrance exam. And of course, kailangan mo rin ipasa yung entrance exam para mapasok sa UERM. Yeah. And I feel like na ko naman, out of all the entrance exams I've taken, feeling ko sa UERM ako may pinakamataas na chance. Yeah, for sure. Like, hopefully the future goes well. Manifesting na lahat. Oo, you're gonna go in that. At pala, dinala ko yung Red Cross jacket ko for the cloud. Promoting. For the cloud. Promote mo sa URM. Ipasok ko po ako, please. Yeah. Pero to be honest, getting to know your life as a Comelec, your future, grade 12 life, and everything in general, I'm very happy na I got to interview you. And Ako rin, kasi nung simula nga, nahihiya ako. Kung Paano nga ba nangyari? Hindi, kasi, actually, hindi nga ako yung nag-approach sa'yo nun eh. Kakasi mo. Kasi nakwento ko yun sa kaklase ko na parang naiintriga ako sa mga interview nito, parang gusto ko magpa-interview. Oo. Kaso, yun nga, part of me is still antisocial. Kasi yun nga, both sa lower year ka, hindi kita pa nakakausap, din kita kilala. Ako din. So like, nahihiya ako, paano ba ito i-approach?
Tsaka naisip ko kasi, ay, puro MECB kasi yung ano niya ito, yung ini-interview. Parang out of the question naman ako. Oo. Yung ganun. Tsaka, more on the fact na, di mo ako kilala. Actually, kilala kita. Like, personally. Ay, hindi. Pero sa Facebook nakikita. Ikaw kilala rin kita kasi Oo. yun nga, nag-work ka sa, ikaw lagi nag-vlog, yung nag-film. Oh my God. Sa, ano yun, Technovision. Yeah, Ayun, Technovision, sa Technovision, lagi ka nag-vlog. Oo. Tapos, yun, natatandaan ko yung sa baba yun, pababa kami dismissal eh. Hindi ko na kasi kasama ko nun eh. Kasama ko yata ibang kaibigan nun. Nakalimutan ko rin kung sino yun. Si Gab ba? Hindi si Gab, no? Hindi, si Tyson ata. Si Tyson, yung kaklase ko, sinabi niya, Wam, gusto na ito magpa-interview. Tapos sabi ko, Yun tara, yun. schedule tayo. Gumanon ako agad. Oo, gumanon ka agad. Kasi plano ko talaga, before pa matapos si MSCB, sabi ko, plano ko interviewin si Aaron. Kaso, di ko na. Kausap ko pa si Jezabel noon. Si Jess. Obligado. Oo, kausap ko pa siya. Sabi ko, paano ko to gagawin? Kasi di ko alam kung ano, kay Comelec, something like that. Ako nahihiya ako nun kasi, alam mo yung parang, ay dapat ba hintayin ko na ikaw yung mag-approach sa akin? Kasi Oo. parang eager ako nun magpa-interview. Kasi wala lang, naku-curious lang ako, na-intrigue ako yung sa interviews mo. Pati of course, curious din ako yung what is it like to be interviewed by you. Yeah, that's all. Just want to say thank you, Aaron, for joining. Thank you rin. And Jan, for the cameraman, I appreciate it so much. Unexpected nga, nasasali siya eh. Kaya very Lagi ko grateful kasi siya kasabay sa bagay. Kaya, thank you, you're here. But yeah, that's all. More interviews to come. Hindi na MSCB, it's random students na. So, get ready for it. Alright? Bye, guys. Bye, guys. Thank you, Ma'am. Thank you as well.